Isipin mo, libo-libong mga tao, lalaki, babae, at pati na rin ang mga bata na natrap sa tuktok ng isang bulkan. Noong 1906, binomba sila ng mga Amerikano sa Budaho sa Mindanao. Hanggang ngayon, nanatiling paalala ito ng tapang, sakripisyo at kabayanihan, isang kwentong hindi dapat kalimutan. Noong unang bahagi ng ika-20 na siglo, hindi pa tuluyang nasasakop ng mga Amerikano ang buong Pilipinas. Sa hulo-hulo, matatag pa rin ang mga Moro sa kanilang paniniwala at pamumuhay. Ngunit nang pilitin silang magpasakop, pinili nilang umakyat sa bundok Budaho, isang bulkan na naging kanlungan ng kanilang kalayaan. Halos 1,000 Moro kabilang ang mga babae at bata ang nanirahan sa tuktok ng bundok. Wala silang mabibigat na sandata, bulo, sibat at tapang lamang. Sa huling araw ng labanan, wala nang natira. Pagkatapos ng labanan, tumahimik ang bundok. Ang mga pamilya ay nagluksa at ang lupa ay nabasa ng dugo ng mga walang kasalanan. Ngunit kahit natalo sila sa labanan, hindi kailanman naglaho ang diwa ng kanilang katapangan. Ang Budaho ay hindi lamang bundok sa kasaysayan. Ito ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating kalayaan ay bunga ng tapang ng mga taong hindi natakot lumaban kahit alam nilang maaari silang mamatay. Ang Budaho Massacre ay isang madugong alaala, ngunit sa likod ng trahedya, nandoon ang katotohanan ng kabayanihan. Naway patuloy nating pahalagahan ang aral na iniwan nito. Ang kalayaan ay hindi basta ibinibigay, ito ay pinaglalaban. And my eyes are hurting from this.